DMW tiniyak ang mga tulong na ibibigay sa mga Pilipino na madedeport pauwi sa Pilipinas na mga undocumented immigrants sa Amerika. At ang mga tulong na ibibigay sa kanila ay kagaya ng financial assistance, legal assistance at medical assistance. At may karagdagan pang panghanap buhay o negosyo pagdating nila sa bansa natin. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na handa silang umasiste sa mga undocumented Filipino sa Estados Unidos sakaling matuloy ang nakaambang plano ng Trump administration na magpatupad ng mass deportation. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, handa ang gobyerno ng Pilipinas sa magbigay ng assistance sa tinatayang nasa 370,000 undocumented Filipino immigrants sa US na posibleng maapektuhan ng bagong polisiyang ipatutupad ni US President-elect Donald Trump. Sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ilan sa mga inihahandang tulong sa ating mga kababayan ang financial, medical at legal assistance. Gayon din ang emergency repatriation at pagkakaroon ng alternatibong trabaho o hanap buhay dito sa Pilipinas. Inalmahan naman ito ng ibang mga documented OFW na bakit daw kapag sila ang umuwi sa Pilipinas for good, ay wala man lang binibigay na cash assistance man lang ang ating gobyerno na aktibo namang nagbabayad ng tax at ng OWA membership. Dapat may programa din dito ang ating gobyerno para sa mga documented OFW. For example, mga nakatapos o naging OFW ng lampas 5 taon. Dahil kung makakaya nilang bigyan ng cash assistance, legal assistance at medical assistance at pangnegosyo ang mga undocumented immigrants, ay makakaya nila ito sa mga documented OFW na nagbabayad ng OWA membership. Pero ang mga undocumented immigrants ay walang kahit anumang binabayaran. Kagaya nga ito sa sinabi noon ni Kabong Concha na kapag ang isang documented OFW na uuwi sa Pilipinas for good ay walang makukuha. Hihintayin munang may mangyari or may mamatay. Lagi po itong sinatanong mga OFW tuwing umuwi. Lagi po yan nagtatanong po sa minsan, may na-encounter pa ako na pupunta sa OWA nung ako po ay nasa OWA pa. Tinatanong kung meron ba kami makukuha na benepisyo o panag-for-good na kami dyan sa OWA. Diba? Lagi po yan. Lagi po tinatanong ng mga OFWs yan eh. Okay? So, ito po ang aking straightforward na sagot po sa mga palaging nagtatanong po na ito. I hate to break this, pero siyempre wala naman tayong magagawa kundi kailangan po sabihin sa inyo yung mga katotohanan po regarding po sa ating mga OFW. Sa totoo lang po, ang tanong po ng maraming OFW kung meron po daw ba makukuha ang isang OFW na nag-for good na sa OWA. Ang sagot po ay wala. Wala po ang makukuha ang isang OFW na nag-for good na. Yung pong sinasabi po na membership po ng OWA na binabayaran po natin na $25 kada kontrata natin ay mayahalin tulad po sa insurance. Pag natapos po ang 2 taon ng pagbabayad natin, yung binayaran po natin na $25, automatic na po yun na hindi na tayo magiging member. Unless kung i-renew po natin uli for another 2 years yung ating membership, habang tayo ay nasa ibang bansa, automatic po yun. Magiging member pa rin tayo ng OWA. Pero wala po tayo makukuha sa Pilipinas pag umuwi na tayo. Nakakalungkot, pero yan po ang katotohanan. Okay? Wala na po. Yung COVID ako, matagal na po yan. Tapos na po yan. Ang tanging nakukuha po ng isang OWA member habang kayo po ay member ay yung pong sinasabi po nila na ano bang tawag doon? Yung scholarship sa mga may anak. Okay? Yung pong mga iba pang mga pwedeng mapakinabangan nila sa katulad po ng TESDA. And medical po, death benefits po pag namatay po ang isang member ng OWA. Meron din pong medical benefits po, depende po yan sa sakit. And paano po i-assess ng OWA yung pong lumalapit na mga OFW. Yung pong isang benepisyo po na makukuha sa OWA
kung kayo po ay 10 years ng member ng OWA at pag 5 beses na po kayo nagbayad ng contribution, yun, meron po makukuha na tinatawag na rebates. Hindi po benefits yun, rebates po yun. Kumbaga yung ibinayad po ninyo bilang member ng OWA, may makukuha po doon part na yun. Pero hindi po malaki. Mas mahal pa ho ang pamasahe. Mas mahal pa ho ang pamasahe pagpunta sa OWA para kunin po yun. Ako po, 32 years po na naging OFW sa Saudi Arabia. 32 taon. Umuwi po ako ng Pilipinas pero wala naman po akong nakuha na benepisyo. Kahit po sa DMW, umattend pa ako ng meeting noong December. Sinabi ko po yun, ano po ba ang nakukuha ng isang OFW? Paano nyo po i-reintegrate ang isang OFW na nag-exit na? Wala rin po silang naisagot. Sabi ng DMW, meron silang mga reintegration program pero nasaan? Marami po tayong mga OFW na nag-exit na. Humihingi ng tulong sa ating DMW kung paano sila ma-reintegrate. Kung meron man silang naunting pera na naipon, paano po yun nila magagawa para po makapasok sila sa sistema ng Pilipinas. Wala po. Yung pong scholarship ng OWA, pahirapan pa ho yan. Kasi meron ho yung quota. Nababanggit ko na yan palagi. Hindi naman po kaya nga po first come first serve yan eh. Nag-announce po ang OWA na may scholarship na po, open na po. Kailangan na po agad yung mag-apply. Kasi sa dami po nag-a-apply, yung possibility po na hindi kayo makuha ay nandoon po sa dami po kasi nag-a-apply. Yan po yung isang masakit na katotohanan. Kaya ang mga OFW po, paghandaan po ninyo yung pag-uwi sa Pilipinas. Mahirap po ang buhay dito sa atin. Kung aasa po kayo sa sinasabi ninyo kung meron makukuha pa kayong benepisyo sa ating pamahalaan, nakakalungkot pero wala po talaga. Wala po. Yan po ang isang masakit na katotohanan sa ating mga OFW. Kaya kung kayo po ay nasa abroad pa, kung meron pa po kayong pagkakataon para makapag-ipon ng pera, mag-ipon na po kayo. Saloobin lang ito ng mga kababayan nating documented OFW. Dahil kung makakaya ng gobyerno na bigyan ng cash assistance, medical assistance, legal assistance at pangnegosyo ang 300,000 immigrants or undocumented immigrants sa Amerika, ay kaya din nilang bigyan yan ang mga documented OFW na lampas 5 taon na nagtrabaho sa ibang bansa. Kahit gano'n na lang ang gawing requirements nila na kapag lampas 5 taon na nagtrabaho sa ibang bansa as documented OFW at nagbabayad ng OWA membership, ay may makukuha man lang na cash assistance kapag nag-for good sa Pilipinas. Dahil ang mga undocumented immigrants sa Amerika ay hindi naman yan mga simpleng tao lang. May mga kaya yan sa Pilipinas dahil hindi naman yan makakarating sa Amerika kung wala yang mga pera. Mas kawawa pa nga ang mga OFW or kasambay sa Middle East na walang tulog, walang pahinga at walang maayos na pagkain.